once again, mga minamahal. May pinagpanyayo na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Boluso na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpaliwanag. Sa gabi ito ating pong pag-usapan na patungkol sa Pasko. Kung ito ba ay kanyang kapanganakan o ito naman ay kanyang pagkamatay sa cross. At tayo po ay mapakinig muna sa mga aral, no? Ibisyon ay walang layong mang-insulto sa kanino man. Ang layo nun ito, ipain ang maling aral. Ipain ang maling turo. Ipain ang alinmang prinsipyong makapagliligaw sa kapwa-tao. Yan po'y maliwanag na isinasaad ng Biblia, and it is mandated to a true preacher to do such. Pakinggan nyo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yun, ang sabi po ni San Pablo, ang aming pakikibaka, wika niya, hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta at gumiba ng mga maling haka. Palibasa, haka, mali, dapat gibain. Tungkulin ho yan ng isang mangangaral na sa Diyos. Huwag kayong padaya sa mga manlulokong pastor na sasabihin, ba't yung kasi Soriano hindi na lang ipangaral yung kanya? Bakit pati yung iba pinakikialaman pa? Kung ikaw talagang mangangaral na nagsasadyos, susunod ka sa Diyos, gigibain mo yung mali. Yung aral na mali, hindi naman tao gigibain mo Yung paniniwalang mali, dapat mag-iba. Utos yan sa mangangaral. Pakinggan nyo kay Jeremias, Kapitulo 1 ng Jeremias, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo po, sa 6. Ngunit nang magkagayo'y sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Nung isinusugo po ng Diyos si Propeta Jeremias, ang programang ito, Yan, ang sinabi doon ni Brad, no, na yung kanyang programa, ganun din sa akin, no? Kaya itong kung bakit ako randito, no, na para tayo ay mag-aaral din ng mga patungkol doon sa mga aral patungkol sa Diyos, no? Ang sabi ni Badili, nung buhay pa siya, noon na wala siyang layon na manginsulto sa kanino man. Ganun din sa akin, no? Tama din ho yun, no? Kaya, ang layo nito, sabi niya, ay gibain ang maling aral. Yan ang sabi niya. No? Gibain ang maling turo. No? Ang alinmang prinsipyong makapagliligaw sa kapwa-tao. Yan. Tama ho yun. No? Kaya, maliwanag na isinasaad ng Biblia. No? Sabi niya, that this is mandated to a true preacher, sabi niya. To do such. Kaya magandang ang layunin magandang layunin niya nung buhay pa siya, no, si Bradley. Agree ako dyan, no? Oo. Kaso lang, mahirap doon. Correct ka ng correct sa iba. Halimbawa, katulad sa akin, no? Minsan tinitignan natin yung mga aral, no? Na kinukoreksyonan din natin siya, no, si Brad, nung buhay pa, no, yung mga aral niya hanggang ngayon kasi nandyan Kaya tinitignan din natin yan, kaya natin pinapanood at saka pinapakinggan kasi tinitignan din natin kung tama rin yun o mali. Huwag din natin pabayaan yun kasi sabi niya rin, di ba, na gibain yung mga maling aral, maling turo at alinmang prinsipyong makapagliligaw sa kapwa-tao.
Yan. Yun ang ginigiba niya, sabi niya. Kasi minsan may may mga batayan din siya. No? Kaya yung iba doon tama rin naman. Kaya yung mga mali din, kaya tinitignan din natin kung mali o tama din yun. Yan, no? Pero ang tao, hindi natin yun sinisiraan, no? Halimbawa si Bradley, kaso, halimbawa patay na siya, no? Yung mga kasama niya, hindi tayo naninira, puri dito sa tao. Yung aral. Kaya palagi ko sinasabi na huwag kang pikon. Tingnan mo rin. At kung tama, no, huwag tayong kampi-kampi na kahit maling aral na yun, wala naman tayong sinisira ang tao rito, no? Walang yung ano yun. Ang tao, ang sabi nga, igalang, no? Irespeto ang lahat ng tao. Pero yung may maling paniwala ay itakwil, no? Itakwil natin yun ng maling paniwala. No? Pero yung tao, irespeto natin yun yung sabi sa Biblia. Kaya, no? Mapakinig pa tayo ng isa pa, no? Isa pang ating pakinggan. Kaya nga nagpakinig tayo rito, hindi para sirain natin yung tao. Walang ganun, no? Wala tayong ugaling kasi kasalanan sa Diyos yun. Maging liable tayo dyan. At saka wala tayong mapulot dyan. No? Kasamaan lang ang ating makuha dyan. Kaya ang tinitignan natin dito yung aral. Kasi marami kasing naniwala kay brother noon eh. Doon sa mga binitiwan niyang mga aral. Kaya yun ang tinitignan natin kung tama ba yun o mali. O tungkol halimbawa sa Pasko. Oo, yung sabi niya kasi may nagtanong noon eh, no? Wala bang Pasko yung ang MCGI? Yan. Kasi sabi niya, sa amin hindi December 25. Oo, sa Katoliko yung question, yung pizza. Sa amin, sa MCGI, ang Pasko ipinanganak. Yun mismo, sabi niya. Kapayapaan, peace daw yun, sabi niya. No? Sabi ng anghel, no, kumanta pa mga siya, no? Hindi natin namaya, no? Kaya, ang Pasko, ipinanganak, ang sabi niya. Tingnan natin kung ipinanganak nga yung Pasko. Kung ipinanganak nga si Kristo nung Pasko. Actually, no, na itong mga aral patungkol sa Pasko, mayroon na tayo dyan, no? I-search mo lang, no? Lauro Buduso, tapos i-search mo Pasko. Yan. Meron kaming Pasko, kapatid. Basahin natin si Luz ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpa, na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid. Hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung petsa. Ginpost ko muna, no? Kasi, yun ang sabi ko kanina na kinokoreksyonan mo yung iba. Katulad sa akin, halimbawa, no? Ginokoreksyonan ko rin dito yung mga maling haka o maling turo. Tapos pala yung mali din pala sa akin. Yun ang mahirap dyan. No? Batay sa Biblia. No? Kaya mahirap yun na correct ka ng correct sa iba. Yun pala mali ka rin. No? Kasi sabi niya, yung Katoliko, sabi niya December 25. Ang sa Katoliko, yung Pasko, yung pizza. Pero actually, no, idugtungan ko lang, no. Dati, January 6 yan. No, Epifanio. Pero hindi nag-click. Nilipat sa December 25. Nung nag-click, doon na. Yun pa, at saka ginaya na rin ng iba. Yung sabi niya, sa Katoliko December 25, pero sa MCGI, ang Pasko, ipinanganak. Tapos nagbasa sa 1 Corinthians, chapter 5, verse 7. Tingnan natin kung ipinanganak ba ito yung binasa niya. Basahin natin yung binasa niyang ipinanganak. Sabi niya, 1 Corinthians, ulitin mo nga day. Kunti. Habang naghahanap ako doon.
Bintangan na wala kaming Pasko. Pero kaming Pasko, kapatid. Basahin natin si Luz ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwidbagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid. Hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung petsa. Ang sabi niya, yung Pasko sa kanya, yung ipinanganak. Tapos nagbasa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Kamatayan to ni Kristo yung binasa niya eh. Oh, pero ang paliwanag niya, ipinanganak. Basahin ko yung sinabi niya na verse. Ipinanganak daw to. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwidbagay si Kristo. Pag sinabi mong naihain na sacrifice na, namatay na. Bakit ipinanganak? Ano ba naman yun? Dapat diretso niya pa sa 8. Kaya nga, ipangili natin ang pista. O yun, ang Paskwa. Hindi sa lumang libadura. Kaya nga dapat isilibrate natin ang Paskwa. Hindi sa lumang libadura. No, hindi pa diretso sa 8, no? Dapat idiretso niya para kumpleto. Ni si libadura man ng masamang akala at ng kasamaan na, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. No? Yan. Dapat ipangilin ang Paskwa ng pagtatapat at ng katotohanan. Kailan kayo inutusan na maging tapat at katotohanan? Araw-araw. Kaya isilibrate mo ang Paskwa araw-araw. Sa kanya ba, mapakinggan pa sa ibang mga nirecord niya? Mayroon siyang March at saka April. Mayroon nga September at saka October. Hindi mo naman intindihan yung... Kaso nga, yung gano'n, no? Parang, pag napakinggan mo siya, i-search mo nga, kayo nga mag-search, no? Brother Ili, tapos i-type mo yung Pasko. Marami siyang paliwanag na iba-iba, eh. Kailan yung Paskwa? Kailan yung Paskwa? Kailan? Sabi niya, March at saka April. Mayroon siyang September at saka October. Ano ba talaga? No? Pero kung gusto mo pizza, dito sa Galacia 4:4, andito yung pizza. Huwag mong lagyan ng mga buwan. Huwag mo yan. Ito yung pizza. Galacia 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kailan? Datapwat nang dumating ang kapanahunan. Yun. Dumating yun. No? Ang kapanahunan. Yan. Doon. Magsabi mo ng panahon yun. No? Nang dumating ang kapanahunan. Doon sa ipinanak ng dumating yung panahong yaon. No? Huwag mong lagyan ng oras, pizza, buwan, taon. Ayun. Huwag mong lagyan yun, no? Nang ipinanganak siya. Kaya, yun ang pizza. Huwag mong bigyan ng mga March, April, September, October. Kaya nga maguguluhan ka pag mapakinig ka, no? Kaya yun ang sabi niya kanina, na gibain ang maling aral, maling turo, ang alinmang prinsipyong makapagliligaw sa kapwa-tao. Kaya wow, tayong layon manakit ng damdamin o manira ng sinuman. Hindi tating sinisira yung tao rito. Yung aral, yun ang tinitignan natin, no? Pero kahit magalit ka pa sa akin, no? Ayon. Inaayon ko to sa Biblia, ha? Binabasa ko to. Napakinggan nyo naman sa record ni brother, no? Na sinabi niya na mayroon silang Paskwa sa Katoliko. Sabi niya, kinukorek niya yung Katoliko. December 25. Sa amin, yung ipinanganak mismo. Sabi niya, kapayapaan, peace. Sabi ng anghel doon, no, kumanta pa. Yun.
Kaya luwalhati sa Diyos sa katastaasan sa lupa at kapayapaan, no? Nung ipinanganak siya. Pero kaso lang, hindi ito isabihin mo na ito'y Paskwa. Dahil yung Pasko ay kamatayan yun ni Kristo. Basahin natin yun, no? Kaya tuloy mo kanina. Hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, yung salita kasing Pasko, Paskwa yun. Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa. Kapayapaan, kapayapaan, peace. Di ba yun ang sabi nung anghel? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yan ang kinakanta ng anghel nung ipanganak si Kristo eh. Ang sabi dun sa Kastila, pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Ayun, ang binabasa niyo nung pinanganak si Kristo. Pero ang sabi natin ito, yung Pasko. Kaya tingnan natin ito sa Old Testament. Actually, may sabi ko nga, no, may record na tayo dyan, no, patungkol sa Pasko. Kaya i-search nyo dyan, no, mayroon na tayo dyan. Yun, kasi ito, iklian ko lang to eh, no. Kaya, nandun ka agad, nandun talaga may record na to dyan. Kaya tingnan natin ito. Ulitin natin sa Exodus chapter 12, verse 1. At ang Panginoon na nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi. Yan. Lundag sa 12 to 14. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao, maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Yan, papatayin ng lahat ng mga panganay. No? Mga tao, hayop, ayun. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroonan. Pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. At walang salot nasa sa inyo, napapatay sa inyo. Pananakit ko sa lupaing Ehipto. Yun. Ang bahay nga, no, yung amba niya sa pinto, nalagyan mo ng dugo ng karniro. Dati dugo ng karniro. Pero sa New Testament, dugo na ni Kristo. Pagkamatay niya yan. Mamaya. Wag ka mo na mag-react dyan. No? Sandali lang. Kaya, tinignan muna natin dito sa kung saan ang galing itong Pasko. No? Kaya, sa 14, at ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala. At inyong ipagdiwang, isilibrate, na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi, ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Yan. I-celebrate forever. Yan. Kaya sa 21, nang magagayoy, pinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. Yon, dati yon, ng kordero ng Paskwa. No, mga karnero yon. Yon, pero sa New Testament, mamaya ng konti pero sa New Testament, dugo na ni Kristo. Kaya yung Pasko, kamatayon yun, pagkamatay sa cross, hindi ipinanganak. Yung kay brother, sabi niya kanina, klarong-klaro na yung Pasko sa kanila, kini-question niya pa yung sa Katoliko, December 25. No? Pero yung sa kanya daw, yung Pasko, yung ipinanganak mismo, kanyang sineselebrate. Yan. Kaya, no, ang nakita natin dito is celebrate forever. Yan, ang Pasko. Sa 13, verse 19. At siya ay magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamaya at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig. Sapagkat sa pamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa Ehipto. Isasagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahunan nito taon-taon. Ayon.
ginapaselebrate ang Paskwa, no, forever, taon. O, kahit sa New Testament, no, sa Luke, no, yan, tignan mo. Nung bata pa si Jesus. Kaya, sinelebrate nila yon taon-taon, no, nung bata pa si Jesus. 39 to 41. No, Luke chapter 2 verse 39. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazaret. 40. At lumalaki ang bata at lumalakas at napuspos ng karunungan at suma sa kanya ang biyaya ng Diyos. 41. At nagsisiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. Yan. Sineselebrate nila yung Paskwa taon-taon. Yun kanina yung binasa natin doon sa Exodus. I-celebrate forever. I-celebrate taon-taon, yearly. Pero binasa natin kanina doon sa 1 Corinthians 5 verse 7-8. Araw-araw na sa New Testament. Mamaya ng konti, no? Yan. Kaya kay brother, kinukorek niya yung mga Katoliko. Ayun. Kaso lang, yung sa kanya, mali din. So, niya pinagbase dyan ng ipinanganak. Saan na ba nakalagay dito na nung Pasko ay ipinanganak si Jesus? Walang ganon. Walang ganon. No? Kaya galit siya doon. No? Galit siya sa sabi niya, mga maling aral, maling turo. Alin man prinsipyo makapagliligaw sa kapwa-tao. Yon. Kaya ginigiba niya, sabi niya. Kaya daw niya kinukoreksyonan. Ang masama doon, korek ka ng korek sa iba, tapos ikaw pala ay mali din. Katulad din siya ginagawa ko. Halimbawa, kinukorek ko rin siya. Tapos, mali rin pala ako, no? Halimbawa lang, no? Masama yun. Kaya, bago ka mang-correct ng iba, di ba sinabi naman, Matthew chapter 7, verse 1 to 5, huwag kang humatol, para huwag kang hatulan. No? Pero sinabi naman dun sa John 7:24, humatol ka ng matuwid na paghatol. Dapat matuwid na pag sa'yo mong mali, ikaw hindi rin mali, no? Kinukorek mo yung iba na mali. Tapos sabi mo, sa inyo, ang inulit ko pa, no, na ang Pasko ay ipinanganak mismo. Saan ba binasa yun? Saan ba binasa yun, no? Sa mga natitira pang mga kasamahan, no? Kaya, huwag kang magalit, ha? Wala tayong layunin, no? Sabi nga ni brother, no? Ang ginigiba yung aral, hindi yung tao. Walang tayong ganun. Halimbawa, katulad sa akin. Halimbawa, siraan mo ako ng siraan din dyan. Hindi mo na ako masiraan. Kasi dati na akong sirang-siraan na talaga ako. No, matagal na akong sira. Kaya yung aral ang titignan mo kung mali. Hindi ako kasi inayos lang talaga ako ng Panginoon na makapagsilita rin dito. No, hindi mo na ako masisiraan, at saka pasalamatan natin ng Panginoon na ating maalaman ito. No, wala tayong layunin na mga kung ano-ano rito. Atin dito na maalaman natin kung ano ang mga nakasulat batay sa salita ng Panginoon. Hindi batay sa aking sariling mga paliwanag. Kasi hindi naman ako marunong magpaliwanag. No? Hindi naman ako nakatapos ng pagka-engineer, hindi naman ako naging nautical hindi naman ako naging seaman, at saka hindi naman ako naging mababa lang yung pinag-aralan ko, kaya hindi ako marunong magpaikot-ikot ng mga kwento rito. No, hindi ako marunong sariling mga kung ano-anong mga paikot-ikot. No, kaya nga dito lang ako palagi nagtitingin-tingin dito sa binabasa ko eh. Hindi ako marunong magdiskarte kung paano yan may kasi dito lang ako nagbabatay sa Biblia. Kaya nakikita nyo ako na nagkaganyan lang ako lagi. No? Yun. Kasi hindi ako marunong sariling paliwanag at saka bawalo yun. Kaya, tsaka wala akong layon palagi ko sinasabi yan, no? Pasalamatan natin yung Panginoon, no? Na tayo po'y nag-aralan, no? At saka balik natin dito na ang Paskwa ay
sa Old Testament, pinapaselebrate yun sa atin forever. At sa Exodus chapter 13, verse 19, celebrate ang taon, no? Yearly. Kag sa Luke chapter 2, verse 39 to 41, no? Sineselebrate taon-taon, no? Yearly din. Pero yung pizza, hindi December 25, hindi January 6, kundi sa Galatia 4:4, binasa natin kanina, na nung dumating ang panahon, no? Ulitin ko, no? Kay brother, no? Pag na-search mo dyan, minsan may pakinggan ka September at saka October. No, sa kabilang search mo naman, napakinggan mo naman siya, mayroon naman sinabi yung March at saka April. Pero sa Biblia, walang ganon. Ang nakalagay lang ng dumating ang panahon na pinanganak si Kristo. Pero walang mga March, April. Walang ganyan. So, ayun lang ang pizza ng dumating ng ang panahon. Yun lang, wag mo nang lagyan ng buwan. No? Kaya malito yung tao niyan. At saka, sino ba nagsabi na kay brother kasi ang kanyang Pasko ay ipinanganak si Kristo? Pero sabi naman ni Kristo, tingnan natin. Sa Mateo, chapter 26. Kasi kay brother ipinanganak, sabi niya, no, yung Pasko. Oh. So, pero sabi ni Kristo, dito. Verse 2. Ang sabi dito sa verse 1, nangyari na nang matapos ni Jesus, ang lahat ng mga salitang ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa. Darating ang 2 araw, no? After 2 days, darating na ang Paskwa. At ano? At ibibigay ang anak ng tao upang ano? Upang ipinanganak? Hindi. Upang ipako sa krus. Sa Paskwa, ipako sa krus. Si Kristo, wala kang mabasang Paskwa, ipinanganak. Ano ba naman yan? No? Ano pa? Si Kristo nagsalita dito, ha? Nasa Paskwa, ipako sa krus. Sa John 9:10. Ulitin ko, ha? Mayroon na tayo dyan, no? Inulit ko lang ito, no? Para paikliin ko lang kasi pag yun medyo matagal-tagal lang konti, no? Kaya ito sa biyaya ng Panginoon sana maging maiksi lang to, no? 3 verse na lang tayo para medyo maiksi. Kasi pag mahaba ang tao hindi na nanonood. No, sana panoorin niyo rin sa YouTube para kompleto. 19 verse 13. Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pavimento. Datapwat sa Hebreo ay Gabata. Noon nga'y paghahanda ng Paskwa. Ayun, Paskwa talaga yun, no, ang araw na yun. At nooy magika-6 ng oras. At sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. 15. Sila nga'y nagsigawan, alisin siya, alisin siya. O, Paskwa yun, ha? Alisin siya, alisin siya. Ipako siya sa cross. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko baga sa cross ang inyong hari? Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, wala kaming hari, kundi si Cesar. 16. Nang magkagayon nga'y, ibinigay siya sa kanila upang maipako sa cross. Pasko yun, ipako sa cross. Ano ba talaga yung Pasko? Kasi kay brother, ipinanganak Ayun. No? Kaya hindi lang daw December 25. Kaya sinabi rito, no? Sabi darating ang Paskwa. 2 days darating ang Paskwa. Sabi ni Kristo. Pero nung Pasko na, ang sabi doon ni Jesus, ipako sa cross, sabi ng mga tao. Kaya, yun. Nung Pasko, kanyang kamatayan yun, no? Wala kang mabasa na Pasko, ipinanganak. Kasi dati yung kordero ng Paskwa, doon sa Old Testament, binasa natin kanina, no? Dugo ng karnero yun. Pero sa New Testament, dugo na ni Kristo. Kaya saan mo binasa? Ano bang basihan niya, no? Na bakit niya sinabi rin? Kinukorreksyonan niya yung Katoliko. No? Tapos, sinabi niya na ang Pasko sa kaniya, kahit ulit-ulitin mo yun, no? Ipinanganak yun mismo. Kaya,
Kaya correct ka ng correct sa iba, yun ang mahirap doon. No? Kaya ang binasa niya, na ipinanganak si Kristo na may Pasko daw ang MCGI dito sa 1 Corinthians. Ulitin natin basahin ito. Ayun. Sa 7 lang sinabi niya, hindi naman din dito sa 8. Dapat hanggang 8. Sabi rin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8. Ang binasa nilang 7 lang, no? Kaya sabi, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na, na-sacrifice na. Pag sabing sacrifice, namatay na. Sa kanya, sabi niya, ipinanganak, tapos yung binabasa niya, kamatayon. Kamatayan. Sa makatulbagay si Kristo, ipinanganak ba yung sabi mo, tapos, ang sabi niya, tapos, ang binabasa mo, pagkamatay. Sa 8, kaya nga ipangilin, no? Kaya nga isilibrate natin ang Paskwa, ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan na, kundi sa tinapay na walang libadura at ng pagtatapat at ng katotohanan. Kaya na kayo inutusan na maging tapat makatotohanan, araw-araw, kaya ipangilin mo araw-araw. Dati, yearly. Pero sa New Testament, araw-araw. Kaya isilibrate forever, araw-araw. Yung kay brother naman niya, ipinanganak. Saan ba yun? Saan ba yun dito? Walang ganun. So, yan ang mahirap, no? Correct ka ng correct. Pag sinabi mong, ito, basahin natin. Sa English, kasi sacrifice eh. Pag sinabi mong sacrifice, kamatayan niyo yun. Sabi nito, pours out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover, yun, sa English kasi ang Pasko, Passover, hindi Christmas, wala Christmas sa Biblia. Na? Wala Christmas sa Biblia. For even Christ our Passover is sacrifice for us. Sacrifice for us. Ang Passover, Christ, our Passover is sacrifice for us. Pag sabi mong sacrifice, no? Pag sabi mong sacrifice, sa Hebreo 9:26, basahin natin sa Hebreo 9:26. Pag sinabi mong sacrifice, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapot ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ayun. Pag sinabing paghahandog, pag-sacrifice ng kanyang sarili. Ayun. Kaya yung binasa mo, sacrifice, tapos sabihin mo, pinanganak. Maniyo yun. Walang ganon. Wala yung ganon sa Biblia, no? Kaya, huwag kayong magalit sa akin, no? Kundi tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. At itong pinagbulay-bulay na ang Pasko, hindi ipinanganak. Walang ganon sa Biblia. Kahit saan mong basahin, walang ganon, no? Kahit ano pang kantahin mo dyan. Yun, kumakanta pa siya ng mga Kastila ba yung nakanta? No? Kaya ganun no, yun. Yung Pasko, ulitin natin, no? Iligyan natin ng konklusyon. Ang Pasko sa Old Testament, celebrate forever, taon-taon. No? Sa New Testament, i-celebrate forever, daily. No? Na maging tapat makatotohanan. Kaya, mali o yun. No, hindi yun pinanganak. Kundi kanyang kamatayan sa cross. Yun. So, i-share nyo sa iba to ha. I-share nyo sa iba, no? Hindi dahil tayo nanira. Alam mo, lalo na yung wala na si brother, no? Pag doon sa mga kasamahan niya, kung gusto nyo mag-react dyan, ano? Kaya, wala ako yung layunin naman ng kitang damdamin. Ganun din na kay brother sabi niya doon sa tape na pina-andar ko, na wala tayong layo naman nakit ng damdamin. Wala tayong mapulot dyan. Wala tayong makuha dyan. No? Live lang makuha natin dyan kung pinipersonal natin yung mga tao. So, itong mga aral na ito, hindi natin to kung pinupulot kung saan-saan. No? Dito natin yung binabasa. At si Kristo mismo ang nagsalita
No, kaya natin pinag-aralan mula Old Testament palagi hanggang New Testament, no? Para wag din paikot-ikot, no? Pagpatuloy-tuloy natin yung pag-aral patungkol sa salita ng Panginoon, no? Kaya ating pong pasalamatan ng Panginoon, no? Kaya salamat sa Panginoon. At i-share nyo sa iba, ha? Pag kung sinasabi yan para makaalam din sila ng katuhanan upang tayo ay mga ligtas, no? Thank you, Lord. Yes. Praise God, ha? To the Church of Jesus Christ, the Lord is with you all, sabi ya. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.